Hirap pala mag-vlog mga beshi. Baka first time ko. Ano sasabihin? Hello guys! Welcome to my room. Charot. Take 2. Hi guys! Welcome to my channel. And yes, you heard me right. Nakapag-desisyon na po ako, ladies and gentlemen, na mag-vlog. This is because wala lang, marami akong mga supporters. Charo. Charing lang. Hindi, pero marami akong mga kaibigan na, alam mo yun, pinupush talaga nila ako mag-vlog. Kasi, sabi nila, kaya ko naman daw mag-vlog, ganyan. May potential daw ako. Charot lang. Pero, hindi nga, ayun nga. Kasi, mahilig ako mag-Insta stories, diba? And alam naman yun ng mga friends ko, yung mga followers ko sa Instagram. And na-appreciate ko naman yung sinasabi nila sa akin, yung pag-encourage nila sa akin na ba't di ko daw subukang mag-vlog. Tapos, ang mga dahilan ko dyan, lagi ko sinasabi, number 1, wala akong laptop. Number 2, hindi ako marunong mag-edit. Number 3, wala akong time. Pero, X na yung number 3 kasi ngayon marami akong time, mga besh, alam niya. Marami akong time, so napag-isip-isip ko. Tapos, habang nagbabrowse ako sa YouTube, nakita ko yung video ni Crystal Fulgar. And then, yung video na yun about sa pagbablog niya nang hindi gumagamit ng laptop. So, pinanood ko siya. Tapos, nag-suggest siya ng mga apps. Only to find out na yung gamit pala niyang phone is iPhone. Kaya sa akin, Android mga besh. So, sana lang makahanap ako ng magandang app for editor na hindi kailangan ng laptop para ma-edit ko ito ng maayos. Pero ayun na nga. This vlog is dedicated to my family and friends. Maraming salamat. Yes! Thank you so much for encouraging me. Ito na po. I'm trying my first ever vlog and alam niyo naman mga besh, hindi halatang pangalawang beses ko na itong finifilm. Dahil alam niyo naman na nangyari sa akin kagabi. Nakakatawa. Talaga naman. Kasi alam niyo yun. Yung video na yun, inedit ko na siya for 2 hours. Tapos, ini-export ko na siya. Ayaw niyang ma-export. Invento ko na talaga. Ayaw niyang ma-export. So, ang ginawa ko, ayun nga ng mga videos. Tapos, ang nakakatawa kong ginawa, naisip ko, siguro pwede ko nang i-delete yung mga film ko na raw pa siya, nasa gallery pa. Kasi nandun na siya sa video editor and na-edit ko na nga siya, i-export na lang. Besh, hindi ko alam bakit ko yung ginawa. Huwag niyo akong gagayahin. This vlog is also dedicated sa mga taong kagaya ko na first time mag-vlog, first time mag-edit, and ayun, may experience yung ganito na sabi ko nga kahapon. Kachat ko yung friend ko, si Ann. Shout out Ann Hiroso. Shout out Ann Hiroso sa Instagram. Follow mo siya, guys. Sabi ko, friend, sabi ko, this is the end of my vlogging career. Day 1 and this is the start. This is also the end of my vlogging career, mga besh. Kasi, grabe, inabot ako ng malaling araw research kung ano yung pwedeng gawin para ma-restore yung mga videos. Tapos wala talagang nangyari. So, ginawa ko, itinulog ko na lang siya mga besh. Tapos sabi ko, mag-film na lang ulit ako. Kasi naman, ma-frustrate ako ng ma-frustrate. So, ayun na nga, ito na. Nag-film na po ulit ako. At sakto kasabay ko ang sinag ng araw. Kaya parang feeling ko, pak na pak. O, kita ba? Kita ba yung eye bags ko? Kasi napuyat ako mga besh. Kakaisip ng paraan para ma-restore yung mga videos ko. Anyway, ang dami ko ng chinika, no? Sabi ko pa naman, ano nang sasabihin ko? Hindi ako sanay magsalita ng isa. Pero aminin mo, inabot na to ng 4 minutes, magpa 5 minutes na. Dadapa ako ng dadapa. Anyway, this vlog will be about my weekend. Yung mga nangyari sa akin sa weekend. Sa amin dito sa weekend. Alam naman to ng mga friends ko, yung mga friends ko na pinafollow ako sa Instagram na may nagaganap ng garage sale dito sa pamamahay namin. Diyan lang sa garahe namin, guys. And ayun nga, i-share ko yung experience namin sa first
first 2 days ng garage sale, and I hope na alam niyo yun, makatulong tong video na to para ma-encourage kayo na mag-garage sale na din. So, I also dedicate this video to all the hoarders out there. Mga besh, panoorin nyo tong video na to at pag natapos nyo tong video na to, kakaroon kayo ng extra income. Charing lang. Ayun na nga. So, nung Sabado kami nag-start mag-garage sale. Pero nung Friday, inayos na namin siya. Tapos, nilabas na namin siya. Nag-post kami sa Facebook para dun sa mga, especially dun sa mga kapitbahay namin na taga dito lang. Na, ayun na, advising them na kung may garage sale kami, daan kayo. And, take note mga beshi, yung price range namin, it's only 25 pesos to, I think, 150 na yung pinaka-mataas na presyo. And, maayos na yun. Yung mga maong, ganyan. Magandang quality na maong. Kasama na siya doon. Tapos, nung Saturday, nakakatuwa. Kasi nung Saturday, hindi ko talaga in-expect. Pero, marami namang nagpunta dito. Although, mga kaibigan niya ng mama ko tsaka papa ko, and yung iba, mga kapitbahay din namin na hindi dumaan dito, ganyan. Tapos, wala lang. Sabi ko, spread the word na lang po mga tita, ganyan. Paglabas sila dito, sana spread na lang yung word na may garage sale. Tapos, ayun nga, naisip namin na mag-garage sale kasi as of now, nag-declutter kami and nag-organize kami ng mga cabinets and rooms. Especially ngayon, kasi yung kapatid ko, yung sister ko, and yung husband niya, and yung family nila, lipat na dito for the meantime. In the meantime, kasi manganganak na siya and dito sila magsistay habang naka-maternity leave sila. So, yung isang kwarto dito, yung dati namin kwarto ni ate, ina-empty out namin siya, pati yung mga cabinet. Kasi, kapag hindi namin yung clear out, wala silang gagamitin cabinet, mga besh. Eh, yung mga damit naman dun sa cabinet na yun, hindi na sila ginagamit. So, ayun, isip namin mag-empty na ng mga cabinets para luwag-luwag. Tapos, ayun, nung Sabado, nagulat ako. Yung friends, marami talaga sila napunta. Naaliw ako kasi natuwa sila dun sa mga binabenta namin. Actually, ang purpose naman ng garage sale, hindi naman talaga yung number one purpose, hindi naman para kumita kami. Pero, gusto talaga namin mag-dispose ng mga gamit na hindi ginagamit. So, ayun. Sabado, parang siguro yung number nung taong pumunta dito nasa mga 30 to 40 din siguro sila. And nakakatuwa kasi ultimo yung mga pang JS hinahanap nila. Hinahanap nila sa garage sale namin. Ito namang si Mother Earth. Meron din pala siyang mga palak talagang iparent na mga gowns sa taas. So, nakakatuwa kasi wala lang. Dami rin interesado talaga. And ayun na nga. I-share ko yung kung magkano yung naging income namin for the past 2 days ng garage sale. Ito siya mga besh. Charing lang. Charing lang. Kala, inaayos ko pa siya. So, ayun, chika-chika lang. Habang nag-sales, ganyan. Walang kapagod. Hindi ka mapapagod talaga actually. Siguro ang pinakapagod mo lang is yung nagbuhat ka ng mga damit na baba. Tapos inayos mo sila, inorganize mo sila. By price or kaya by kind. Kung mga pants, mga blouse, mga dress. Ako kasi usually yung mga nandun sa yung mga binibenta ko, more on blouses and dresses. Yung mga blouses, parang mga 50 pesos ko lang sila binibenta. Tapos yung mga dresses, 100 pesos. Yung iba branded pa. Tapos yung iba once ko lang sinuot. Binenta ko na. So, ayun. Actually, before, pag nagde-declutter ako, ano lang, binibigay ko lang siya. Dinodonate ko lang siya sa simbahan, ganyan. Or kaya binibigay ko lang siya sa kung sino man yung alam kong mahilig sa damit, ganyan. Kaya may kailangan ng damit. Ayun.
yung kinita namin for the past 2 days. Ayan. Yan siya mga besh. Hindi na siya masama para sa 2 days. Tapos wala ka naman masyadong hirap. Tapos chika-chika ka lang habang may customers, ganyan. So, ayun. I-encourage ko kayo na mag-garage sale. Anyway, yung kinita namin nung Sabado ay nasa 2,600 pesos. And then, kahapon, nasa mga 1,200. Tapos, meron pa kaming mga reserved items. Mga reserved items, siguro nasa mga 1,000 plus din yun. So, kung ito-total mo siya, 2, 3, so mga nasa 4,000 to 5,000 pesos din yun in total. So, hindi na masama, diba? Anyway, mag-insert ako dito ng clip kung ano yung tsura ng garage sale namin sa baba. Pero medyo magulo na siya kasi ano na siya, yun na yung aftermath ng 2 days na garage sale. This is our garage sale. As you can hear, dating na yung nangonkolekta ng pasagot. Hindi to kasama sa kukolektahin nila mga besh. Nakatakip pa siya kasi umaga pa lang. Yan, ayan. Itong mga nasa table. Mga ano lang yan. Mga 50 pesos, ganyan. Itong mga to, ito, yung iba dito mga damit ko. Ano siya? Mga 100 pesos yung mga dress ko. Ito, mga 100. Mga slacks, ganun. 100 lang mga besh. So, alam mo yan. Ito, spot ng lola ko. Dati, nung dati, alam mo, napakatagal na. Itong buong hangiran na to sa lola ko to. Pero, nabenta na ata niya yung kalahati. Ito na lang yung kanya. Ito, nandito na lang. Ayan. Diba na yung lola ko, mga besh. Ayan yung Ukay Queens. Garage Sale Queens. Mga reservations. Oh, shal. May mga pa-reserve pa kami mga besh. Ayan. Ayan. Tapos ito. This one is from Lara. Late. Kain muna ako. Tapos mag-film ko sa taas. Guys, ang sarap ng ulam. It's puset. With kamatis and egg. Yes. Kain na! That is it for my video for today. I hope may napulot kayo kahit papano. And if you like this video, please don't forget to click the thumbs up button. And of course, don't forget to subscribe mga best para alam nyo yun. Updated tayo with each other. And again, gusto ko lang magpasalamat sa mga friends ko na supportive sa akin, sa mga nagpadala ng support messages nila. Thank you so much, guys. I love you all. Thank you for watching. God bless.